Hello po, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Dito ipinapakita ko ang aking bagong project kung paano ko ginawa ang cabinet na ito. Una, ginamitan namin siya ng Acrytex primer gamit ang baby roller. Ang Acrytex primer kasi ay all around yan. Yan ang una namin primer sa cabinet, sa wall, kasi built-in cabinet yan. Pagkatapos namin primer ang lahat kasi tinanggal namin yung mga pintuan, ang ginawa namin dyan ay sobrang malalaki kasi ang awang, kaya inipoxy primer namin yung mga gilid ng cabinet, halos kalahating pulgada ang luwang nya, kaya ginamitan ko siya ng Gilder epoxy primer para kakapit yung body filler na ating imamasilya dyan. Kailangan body filler ang gamitin kasi kahit hindi na gamitan ng gasa o anumang klase ng masilya, para hindi luluha yung masilya. Body filler ang ginamit namin dyan sa mga singit ng cabinet para hindi na siya bibitaw. Kaya lang ang ginawa namin dyan, epoxy primer muna. Kahit na na-primeran na ng Acrytex primer, pwede natin siyang gamitan ng epoxy primer para yung body filler ay kakapit dyan sa mga sulok o yung mga awang ng mga cabinet. Kaya niya nakikita nyo may mga kulay itim, yun ay epoxy primer. Gaya niya na gagawin ko siyang, mamasilyahan ko siya ng body filler. Easy tight o anumang klase ng body filler pwede nyong gamitin dyan para yung awang ay matatakpan. Kailangan pag nag body filler kayo, pagka kabisado nyo talagang magmasilya ng body filler, kahit maraming hardener ang gamitin para mabilis matuyo. Pero pagka baguhan, pwede ring tansyahin nyo lang yung hardener na ilalagay nyo. Gaya nakikita nyo ay minasilyahan ko na siya ng body filler. Yung itim na nakikita nyo dyan sa gilid, epoxy primer yon para kumapit yung body filler. Huwag nyong kakaligtaan ng epoxy primer para makapit siya. Ngayon, pag na body filler na, pinahiran ko ulit siya ng epoxy primer para yung pampinis ko na masilya, ang ginamit ko dyan ay Boss Newell Putty. Kailangan kasi pagka namasilyahan siya ng body filler, kailangan natin ulitin na papahiran, kahit brush lang ang gamitin, pahiran natin siya ng epoxy primer para yung Boss Newell Putty ay kumapit ng gusto. Kasi pagka namasilyahan ng body filler tapos nirekta nyo yung Boss Newell Putty, may posibilidad dyan na bibitaw, kaya mahalaga ang epoxy primer. Ngayon, tinanggal namin ang mga pintuan. Bali, yung mga pintuan niya ay nasa labas. Pwede nang isabay yung wall kasi yung likod niya na konkreto, kasi yan built-in cabinet. Kaya sinabay ko na siyang minasilyahan pati yung wall niya. Yung mga pintuan niya nasa labas, bali doon ko siya mamasilyahan para mas madali, kasi pag nakakabit ang pintuan, mahirapan kang magduko ng pintuan. Kaya ang ginawa namin, tinanggal namin yung pintuan, sa labas namin ginawa. Ang ginamit kong masilya doon ay glazing putty, kasi dito wala kaming mahanap na lacquer spot putty, kaya ang ginamit namin ay glazing putty. Ang kagandahan lang ng glazing putty, madaling ipahid, madaling imasilya, matagal matuyo. Pag hindi ka nagmamadali, maganda ang glazing putty. Kaya no choice, glazing putty ang ginamit ko dyan. Kaya lang patutuyuin mo siya ng halos 2 araw para madali siyang lihain. Kasi ang disadvantage lang ng glazing putty, pag hindi ka nagmamadali, maganda yan glazing putty. Kaya lang patuyuin mo siya 2 araw hanggang 3 araw. Ang technique naman dyan ay unahin mo yung mga malalaking awang
lahat ng pintuan, unahin mo yan, gaya ng nakikita nyo dyan, inuna ko muna bago masilyahan lahat. Hanggat maaari, lahat ng pintuan ganun lang gawin nyo bago nyo sabay-sabay na masilyahan. Pag natuyo ng 2 araw hanggang 3 araw, pwede nyo siyang sandirin. Mas madali na siyang sandirin. Kasi pag minasilyahan nyo ng umaga, lilihaan nyo ng hapon, hindi pwede, malambot pa siya. Kailangan 3 araw pinakamaganda para siyang lacquer putty din. Kailangan matagal matuyo. Pagkaliha ko, ito na ang ginamit ko na pang primer, flat wall enamel. Kaya lang ang flat wall enamel, maganda rin siya. Haluin mo lang mabuti kasi sa ilalim niyan ay tumitining yung pinaka primer niya, yung parang powder niya, matigas. Haluin mabuti. Kaya lang nakikita nyo ay iro-roller ko na siya ng flat wall enamel. Ito na ang pinaka primer niya bago natin susundan ng QDE. Ang ginamit kong roller dito ay baby roller na foam para makintab siya, parang in-spray din siya pag natuyo. Makinis, hindi ga ng roller na tela ay hindi makinis yun. Mas maganda ang pumang gamitin flat wool enamel hanggang quick drying enamel. I-brush nyo muna yung mga gilid, yung mga stopper nya, saka i-roller ng pataas. Tapos pagka natuyo, i-roller nyo ulit siya ng isang beses para mas makapal, mas magandang ipinis. Ngayon nakikita nyo, pag ini-roller mo pataas, pagka tuyo nyan, pwede mong sundan ng pahalang naman. Ito naman ay pag natuyo na yung flat wool enamel sa maghapon, pwede nang i-roller ang quick drying enamel. Pero bago kayo mag-finish, kailangan pasadaan ng liha number 240 o 320 para medyo matanggal yung mga kunting gaspang nya. Huwag nyong lilihain ng magaspang na liha. Mas maganda 240, 320. Kasi pagka 120 o kaya 100, guguhit-guhit yung, may mga guhit kayong makikita. Pero mas maganda pag gagamit kayo ng liha yung 320 o kaya 240. Ang pinaka magandang gawin dyan pagka naliha nyo, huwag nyong kaliligtaang pagpagan yung alikabok. Kasi ang alikabok ay isa sa mga nagpapatuklap ng pintura. Kailangan malinis yan. Pagan ng brush, sundan ng basahan para kapit na kapit yung pampinis natin na quick drying enamel. Bali yan ay ready mix na binili ng may-ari ng bahay. Siya ang pumili ng kulay, kaya yan ang kulay na pinahid ko. Halos ang ginawa ko dyan ay 3 mano. Ang timplada ng QDE na ginawa ko ay sa 4 na litro, kalating litro naman na pin-thinner. Katamtaman lang ang labnaw, hindi naman malapot, hindi naman malabnaw. Kasi pag malabnaw, hindi naman siya magandang tignan. Mas makintab kasi pagka kunting pin-thinner lang ang ilalagay natin. Ngayon ang ginawa ko dyan ay puro pa straight yung una, tapos yung pangalawa pabalagbag naman, tapos yung pangatlo pa straight naman. Mas maganda pag makapal ang pintura, mas maganda. Ang ginawa ko dyan, halos 3 coating ang ginawa ko. Pagkatuyo ng halos 3 araw, yung tuyong-tuyo na siya, saka nyo siya ikakabit. Kasi ang QDE, napakatagal matuyo. Kailangan patuyong mabuti para kahit buhatin mo siya, hindi babakat yung kamay. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe. Sana ay nakapagbigay ako ng kunting kaalaman, lalong-lalo na sa mga baguhan. Thank you po sa inyong lahat.